Sanay na ako sa dagat, sa unos, sa paglubog ng araw habang nasa laot, at sa biglang galit ng panahon. Pero may isang gabing hanggang ngayon, kahit nakapikit ako, naaalala ko pa rin ang lamig ng tubig at ang lamig ng boses niya. Ako si Rene, tubong kapis at mangingisda mula pa pagkabata. Nagsimula ang lahat sa isang gabing malapit na dumating ang bagyong si Amang. Hindi pa siya tumatama, pero dama na namin ang bigat ng alon at ang bigat ng simoy ng hangin. May babala na ang barangay, huwag nang lumabas ng bahay o pumalaot. Pero may isa kong lambat na naiwan sa laot at kailangan ko itong kunin bago tuluyang rumagasa ang bagyo. Kasama ko noon si June, kababata ako at matagal ko ng kapartner sa pangingisda. 6:00 pa lang ng gabi, pero parang 12:00 na yung dilim ng langit. Ang buwan ay parang natatakpan ng itim na ulap. Tahimik ang paligid, pero hindi mapakali ang loob ko. Sandali lang to. Kunin lang natin yung lambat tapos balik agad, sabi ko kay June. Tumango lang siya, walang salita. Pumunta kami ng laot, sakay ng aming maliit na bangka. Bandang 7:30 PM, habang nasa gitna kami ng dagat, biglang umihip ang malakas na hangin. Parang may sumisigaw mula sa ilalim ng tubig. Nagtaka si June. Pare, narinig mo ba yun? Tumango ako, pero mas nilamig ako nang makarinig kami ng tila awit. Isang himig na para bang kumakanta. Maganda ang boses, pero hindi natural. Parang humihingi ng tulong na may halong galit. Tulungan mo ko. Napatigil kami sa pagsasagwan. Sa di kalayuan, ay nakita kaming liwanag. Isang babae, nakaupo sa batuhan sa gitna ng laot. Mahaba ang buhok, basang-basa, at kumikislap sa dilim ang kanyang balat. Babae, sa gitna ng dagat? Bulong ni June. Tumayo siya, tinawag ang babae. Oy miss, okay ka lang? Pero hindi sumagot ang babae. Sa halip, humarap siya sa amin. At doon ko nakita, hindi yun ordinaryong babae. Ang kalahati ng katawan niya ay isda. Sirena. Pero hindi kagaya sa alamat. Ang mga mata niya ay puting-puti at ang bibig niya ay parang ngisi ng patay. Bigla siyang lumubog. Kinabig namin ang bangka pabalik, pero para bang hindi kami umuusad. Lumalim lalo ang tubig, mas lalo pa sa dati, at naririnig namin muli ang kanta. June, huwag mong pansinin, sagwan lang, sigaw ko. Pero hindi siya gumagalaw. Nakatingin lang siya sa tubig. Rene, may humihila sa paa ko. Nahulog si June sa dagat. Hindi na siya lumutang. Sumigaw ako. Tumalon ako para iligtas siya. Pero wala na siyang anino sa ilalim. Tanging bula ng tubig lang ang naiwan. Pag-angat ng ulo ko, naroon siya. Ang sirena. Nakalutang. Hawak ang ulo ni June sa kanyang mga braso. At bago siya muling lumubog, nagsalita siya sa isipan ko. Kapag hindi mo ibinalik ang lambat sa dagat, ikaw ang susunod. Nagising akong nasa baybayin. Walang bangka, walang lambat, at si June hindi na nakita kailanman. Pinaghinalaan akong pinatay ko siya, pero walang ebidensya. Ngayon, taon-taon tuwing may bagyo, binabalikan ko ang dagat. Wala na akong lambat, wala na akong bangka, pero naririnig ko pa rin siya. Umaawit, umihikbi, nag-aabang. At alam kong kapag bumalik muli ako sa gitna ng laot habang bumabagyo, baka hindi na ako makatakas ulit. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po.
Hindi ko makakalimutan ang gabing yon. Malakas ang ulan buong araw. Pero hindi naman binaha agad. Trabaho pa rin kahit masama ang panahon. Ganito ang buhay ng isang delivery rider. Walang stop kahit dilubyo pa. Ako si Marjun, 22 taong gulang. Food delivery rider. Bandang 8:30 ng gabi, may tumawag mula sa Matanglawin Street. Isang kalyeng bihirang madaanan. Sabi ng mga kasamahan ko, huwag kang dadaan doon kapag bumabagyo. Bakit? Basta, may naaaksidente, may nawawala. Yung iba, nakikita na lang, binabaybay ang baha pero hindi na nakakarating sa dulo at patay na. Akala ko dati, kwentong lasing lang. Hanggang sa ako na ang magdi-deliver sa lugar na yon. Habang papunta ako sa kanto ng Matanglawin, napansin kong kakaiba ang paligid. Wala nang dumadaang tao, sarado na ang mga tindahan, at kahit may ulan, napakatahimik. Pagdating ko sa mismong kalsada, baha na hanggang tuhod. Pero sa gitna ng kalsada, may isang babae, nakaitim na damit, nakatayo sa ilalim ng poste, nakangiti. Hindi labutan ako. Hindi siya gumagalaw kahit binabagyo ng ulan. Nakatitig lang. Dahan-dahan akong pumarada sa gilid. Tumunog ang phone ko. May unknown number na tumatawag. Huwag kang tumuloy. Sabi sa kabilang linya, sabay pinatay agad ang tawag. Napatingin ako ulit. Wala na ang babae. Tinuloy ko ang delivery. Habang nagmamaneho ako sa gitna ng baha, napansin kong parang paikot-ikot lang ako sa parehong lugar. Yung parehong poste, parehong sirang tricycle sa gilid. Basta't pare-pareho, paulit-ulit. Bigla na lang bumigat ang motor ko. Hindi gumagana ang gas. At mula sa salamin, may nakasakay sa likod ko. Puti ang mata, basa ang buhok at bumubulong sa tenga ko ng, "Ihahatid mo rin ba ako?" Napahiyaw ako. Tinulak ko ang motor at tumakbo ako pa atras pero hindi ako makaalis sa baha. Lahat ng daan, pabalik sa iisang poste. May lalaking dumaan na may flashlight. Matandang pulubi. At ang sabi niya, "Alam ko ang tingin mo sa akin baliw, pero kung gusto mong mabuhay, ihulog mo ang order mo sa tubig. Agad-agad." Hindi ko alam kung bakit pero sinunod ko siya. Binuksan ko ang box sa likod ng motor ko. Isang ordinaryong pagkain lang, kanin at ulam. Pagkahulog ko, nagkulay itim ang baha. Mula sa ilalim, umangat ang mga kamay. Madaming kamay. Para silang sabik na gutom na gutom. Isa lang ang makakauwi. Sa bawat ulan, kailangan ng alay. Bulong ng matandang pulubi. Nagising ako nasa gilid ng gas station. Basang-basa at walang motor. Wala ring order. Pero buo pa ang wallet ko at walang nabawas na pera. Akala ko bangungot lang. Pero pagbalik ko sa branch, tahimik ang lahat. Yung customer na nagpa-deliver, matagal na palang patay. Isa raw siya sa unang nalunod sa kanto ng Matanglawin noong 2018. Natrap sa kotse. Hanggang ngayon, hindi pa rin natatagpuan ang katawan. At simula raw noon, tuwing may bagyo, may umu-order gamit ang kanyang pangalan at address. Ngayon, tuwing umuulan at may order sa Matanglawin, walang gustong tumanggap, lalo na kapag nakita na nila ang note sa app, "Please deliver kahit baha." Hindi ako makalabas. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Taong 2019,
nang ma-assign kami sa isang proyekto sa maliit na barangay sa Nueva Ecija, paakyat sa bundok. Ginagawa namin noon ang kanal sa gilid ng sementeryo. Luma, may mga nicho ng gumuho at may isang bahagi ng lupa na ayaw patambakan ng mga residente. Ako si Eric, 21 taong gulang, construction helper. Huwag niyong gagalawin ang pang-apat na libingan sa dulong hilera, babala ng barangay tanod. Bakit? Tanong ko. Hindi mo gugustuhin malaman kung bakit, lalo na kung uulan. Ika-4 na gabi, 9:45 PM. Bumabagyo na. Mahina pa lang pero tuloy-tuloy ang ulan. Wala kaming signal. Sa maliit na barracks kami natutulog, sa tapat ng mismong sementeryo. Ako ang naiwan na gising habang nagkakape. Sinilip ko ang labas at napansin kong may nakaupo sa tapat ng pang-4 na libingan. Isang babae, mahaba ang buhok, nakayuko at basa. Lumapit ako sa bintana. Ate, nasisiraan ka ba ng loob? Hindi siya gumalaw, hindi rin lumingon. Mga bandang 10:00 ng gabi, nagising ang isa kong kasamahan. Pare, may kumakatok sa pinto. Binuksan ko. Walang tao, pero may mga basang yapak sa simento. Paakyat, paikot, paalis, pero walang nagsimula. Bandang 12:00 ng gabi, umuulan na ng malakas. Biglang nag-brown out. Maya-maya, may narinig kaming parang umiiyak sa labas. Sumilip kami mula sa maliit na siwang ng plywood sa bintana at doon namin siya nakita. Nakatayo na siya sa mismong ibabaw ng pang-4 na libingan. Tinitignan kami, maputla ang muka, nakangiti pero parang pilit. Bigla siyang nawala. Paglingon namin sa pinto, may kamay na puti ang kumakapa sa ilalim. Kinabukasan, isang kasamahan namin ang hindi na nagising. Wala siyang sugat, pero pareho kaming nakarinig ng boses habang natutulog. 1, 2, 3. Ikaw ang ika-4. Ayon sa kwento ng mga matatanda, ang pang-4 na libingan ay para sa isang dalagang binalot at inilibing ng buhay dahil sa paratang na mangkukulam. Sa tuwing may malakas na ulan, bumabalik siya at hinahanap ang papalit sa kanyang nicho, ang magiging ika-4. Simula noon, tuwing may bagyo at may trabahong malapit sa sementeryo, laging may nawawala. Ngayong bumabagyo, huwag kang dadaan sa mga lumang libingan, lalo na kung may makikita kang babae sa ulan, nakaupo at nakatingin sa'yo. Baka ikaw na ang ika-4. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Hindi ko akalaing babalik pa ako sa baryo naming yon. Matagal ko na yung tinalikuran. Matagal na ang insidenteng yon. Sa gitna ng isang malakas na bagyo, hindi na ako muling lumingon. Taong 2015 nun, Oktubre, isang linggo nang tuloy-tuloy ang ulan. Pero noong gabi ng ika-17, doon nagsimulang magbago ang lahat. Ako nga pala si Daniel, 24 na taong gulang noon at nakabakasyon sa baryo namin sa Samar. Simple lang ang buhay doon. Walang signal, limitado ang kuryente. Ang tanging naririnig lang tuwing gabi ay ang kuliglig, ang huni ng mga palaka at ang alingaw-ngaw ng bagyong paparating. Pero noong gabing yun, may kakaibang dala ang hangin. 10:43 PM, nag-brown out na. Nagsindi ako ng gasera. Malakas ang ulan, parang may humahagupit sa bubong ng bahay. Pero malakas ang kaba ko. May nararamdaman akong hindi ko maipaliwanag. Alam mong may mali pero hindi mo masabi kung ano. Lumapit ako sa bintana.
napansin kong nag-iba ang ihip ng hangin. Hindi na siya basta malakas. Parang may boses na nakikisabay. Daniel. Napaatras ako. Sino ang tumawag? Ulan lang yun. Hangin lang siguro. O baka guni-guni. Pero may humampas na naman sa bintana. Daniel, tulungan mo ako. Hindi ako makagalaw. Paano niya nalaman ang pangalan ko? Sinilip ko ulit ang labas. Sa gitna ng ulan, may nakatayong babae. Basang-basa, duguan ang damit at nakatingin diretso sa akin. 11 p.m. Sumigaw ako. Tinawag si Lola pero mahimbing na ang kanyang tulog. Wala na rin ang babae sa labas. Sinubukan kong kalmahin ng sarili. Baka multo lang. Baka masama lang ang pakiramdam ko. Pero hindi pa doon natapos ang lahat. Habang nakahiga ako, may narinig akong kaluskos mula sa kisame. Unti-unti itong bumababa sa may hagdan. Mga yabag. 1, 2, 3. Pagtingin ko sa hagdan, may basang-basa na nilalang na bumababa. Mukha siyang babae, pero sobrang itim ng mata. Halos hindi ko maaninag ang mukha niya sa dilim. Pero sigurado akong hindi siya tao. Daniel, andito na ako. Tumakbo ko palabas kahit bumabagyo. Kahit baha na ang kalsada. Kahit ang ulan ay parang karayom sa balat. Wala akong pakialam. Basta makalayo lang ako sa bahay. Pero habang tumatakbo ko, mapapansin mong parang hindi ka umaalis sa pwesto kahit gaano ka kabilis. Parang paikot-ikot lang ang daan. Bigla ako napunta sa gubat. Pero wala namang gubat malapit sa amin. Puno ng punong baluktot. May mga puno na tila may nakasabit na itim na tela. At sa gitna ng lugar, isang lumang kubo. At naroon siya, nakatayo sa may pinto. Pareho pa rin ang itsura. Basang-basa, duguan, mapuputi ang mata. Hindi siya gumagalaw. Pero may narinig akong bulong. Isang buhay ang kinuha ng bagyong ito. Kailangan kong palitan. At sa likod ko, may naramdaman akong malamig na kamay na humawak sa batok ko. Nawalan ako ng malay. Nagising ako sa gilid ng bahay namin, bandang 5 a.m. Walang sugat, pero buong katawan ko ay nanginginig. Tuyo na ang ulan. Humina na ang bagyo. Nasa kama si Lola. Buhay at ligtas. Para bang wala nangyari. Pero mula noon, gabi-gabi, panaginip ko pa rin siya. Siya raw ang babaeng nalunod sa ilog malapit sa amin sa gitna ng isang bagyong 10 taon na ang nakararaan. Wala nakahanap ng bangkay niya. Sabi ng matatanda, tuwing may malakas na bagyo, nagpaparamdam siya, naghahanap ng kapalit. Hindi ko alam kung bakit ako ang nakita niya. Pero mula noon, tuwing may paparating na bagyo, umiiwas na ako sa baryo. Dahil alam kong kapag bumalik pa ako habang bumabagyo, hindi na ako makakaalis pa. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Noong bumabagyo ng malakas, noong 2021, Bagyong Julina, Signal Number 4, stranded kaming mga empleyado sa mall. Tumaas na ang tubig sa labas, kaya nag-decide ang admin na i-evacuate lahat ng tao sa parking basement. Ako nga pala si Jamie, 26, stop sa isang appliances store. Doon sa B3 tayo magsiksikan muna. Doon walang tumutulo. Utos ng mall guard. Mga 40 kaming bumaba. Empleyado, security, janitor at ilang customer na di na nakauwi. Pero mula pa lang sa simula,
May kakaiba na talaga sa level B3. Una, malamig na parang freezer. Pangalawa, lahat ng ilaw ay kumikislap. Pangatlo, walang signal. Kahit emergency line, walang gumagana. At ang pinakang kakaiba ay ang mga markang pula sa dingding na parang pinahid lang ng kamay. Pataas, pababa at paikot. Akala namin nung una ay kalokohan lang. Hanggang sa may nagtanong, bakit wala sa mall map ang level B3? Hanggang B2 lang yun, diba? Tahimik ang guard, umiling lang. 8:00 ng gabi, nakaupo kaming lahat sa sahig, nagtatawanan pa, nagkukwentuhan. Pero biglang may nagsisigaw sa dulong bahagi. "Tao to! May natumba!" Nilapitan namin. Isa sa mga janitor, nakahandusay, nangingisay. Nakatitig lang siya sa kisame. Nakabuka ang bibig, pero walang tinig. Para bang may nakita siya na hindi namin nakikita. Habang nag-aalala kaming dinadala siya sa gilid, may napansin kaming isa pang tao na nakatayo sa dulo ng madilim na hallway. Hindi siya gumagalaw. "Sir, bawal dyan," tawag ng guard. Hindi kumilos ang lalaki. Hindi sumagot, hindi rin lumapit. Pero nang tinutukan ng flashlight ang mukha niya, wala pala siyang mukha. Nagpasya ang ilan sa mga kasama ko na umakyat na lang kahit bumabagyo. Pero pagdating nila sa hagdan, sarado ang pinto. Hindi mabuksan kahit anong pilit. Wala rin kaming naririnig na ulan, walang hangin, wala ring tubig. Parang hindi na kami nasa mall, parang ibang lugar na ito. Isa-isang nawala ang mga tao. Bigla na lang nawala sa pwesto. Wala kang maririnig, walang sigaw, walang ingay. Para bang kinukuha sila ng hindi mo nakikita. Hanggang kaming 4 na lang ang natira. Ako, si Aling Tess na cashier, si Glenn na bagger, at ang isang bata na nawala ng magulang. Sabi ni Aling Tess, may kwento dito sa mall dati. May basement daw na sinasara. Kasi may mga trabahador na nawala habang ginagawang extension. Pero imbis na ipasara, tinakpan lang nila. Ginawa nilang storage. At ngayon, binuksan ulit dahil sa bagyo. Pagdating ng kinabukasan, tumila naman na ang bagyo. At nakauwi naman na kami sa kanya-kanya naming bahay. Pero yung mga nawala, hindi na namin alam kung saan napunta. Hindi na rin sila nakita. At isinara na ulit ang B3. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Alam mo yung pakiramdam na mag-isa ka lang sa motor, tapos gabi, tahimik ang kalsada, at parang ikaw lang ang tao sa buong mundo. Ganon yung ride ko nung gabing yun. Walang masyadong dumadaan, walang poste ng ilaw sa probinsya, at minsan lang may bahay sa gilid ng kalsada. Ang sarap sana ng biyahe, malamig ang hangin, walang traffic, tuloy-tuloy lang. Pero minsan, sa ganitong mga oras, may mga bagay kang hindi inaasahang makakasalubong. Ako nga pala si Harold. Mahigit 12:00 na ng gabi nang umalis ako sa bahay ng kaibigan ko. Tahimik na ang buong bayan at tanging huni ng mga kuliglig at malayong tahol ng aso ang maririnig. Sinuot ko ang helmet ko, sinuksok ang susi at pinaandar ang motor. Walang ilaw ang kalsada sa labas ng barangay. Puro dilim at anino ng mga puno sa pagkabilang gilid. Habang binabaybay ko ang daan, ramdam ko ang lamig ng hangin na humahampas sa liig ko kahit sarado ang helmet. May kung anong mabigat na presensya sa paligid, pero iniisip ko na lang na baka guni-guni dahil sa pagod. Palingon-lingon ako minsan, pero wala namang kasunod na sasakyan. Wala ring kasalubong.
Pagdating ko sa isang kurbada malapit sa may matandang tulay, napansin ko siya. Isang babae, nakatayo sa gilid ng kalsada, nakaputing bestida, mahaba ang buhok at nakayuko. Huminto ako sa tabi niya. Tinanong ko kung saan siya pupunta. Tumingin lang siya sa akin saglit, pero hindi ko nakita ng malinaw ang mukha niya. Parang may aninong nakatrip dito. Nang sinabi kong sumakay siya sa likod ko ng walang imik. Wala akong halos naramdamang bigat. Parang wala akong sakay. Nagpatuloy ako sa pagmamaneho, pero kakaibang lamig na dumapo sa batok ko. Pero hindi ito parang normal na hangin sa gabi. Masyado itong matalim, parang tumatagos sa balat. Tahimik lang siya sa likod ko. Hindi ko naisip na magsalita pa dahil kakaiba ang kaba ko. Sa bawat metro ng tinatakbo namin, pakiramdam ko lalo siyang lumalapit sa akin. At minsan, nararamdaman ko na parang humahaba ang buhok niya at sumasayad sa balikat ko. Nang malapit na kami sa gitna ng tulay, bigla kong naramdaman ang malamig na hininga mismo sa tenga ko. Kasabay nun, isang mahinang bulong. Salamat sa pasabay, Harold. Dito na ako. Kinilabutan ako nang maramdaman kong bumaba na siya. Pero nasa gitna kami ng tulay. Walang kahit anong bahay o waiting shed. Paglingon ko, wala na siya. Ang iniwan lang ay amoy ng bulok na bulaklak at katahimikan. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Hindi ko makakalimutan yung gabing yon. Galing ako sa night shift sa trabaho. Pasado 11:00 ng gabi. At malayo pa ang uuwian ko. Sa totoo lang, sanay na ako sa ganitong biyahe. Tahimik na kalsada, madilim, at minsan lang may dumadaan na sasakyan. Pero nung gabing yon, iba ang pakiramdam ko. Ako nga pala si Charles. Nagmamaneho ako ng motor pa uwi. Dinadaanan ko yung shortcut na daan sa may lumang sementeryo. Hindi ko naman ito iniiwasan dati kasi mas mabilis. Pero habang papalapit ako doon, parang biglang bumigat ang hangin. Puno ng hamog ang paligid at kahit naka-headlight ako, parang hindi sapat para makita ng malinaw ang harapan. Habang papasok ako sa sementeryo, ramdam ko yung malamig na hangin na parang may nakatayo sa likod ko kahit mag-isa lang ako. Pinilit kong huwag magpahalata at tinutok ko na lang ang tingin ko sa kalsada. Pero sa gilid ng mata ko, parang may mahabang anino na sumasabay sa akin. Nang makalampas ako sa mismong gitna ng sementeryo, bigla kong naramdaman ang bigat sa likod ng motor ko. Hindi ito simpleng hangin. Yung parang may umupo. Hindi ko alam kung paano ko naitakbo ng diretso ang motor ko kahit nanginginig na ang mga kamay ko sa manibela. Hindi ko na kinaya at sumigaw ako. Sino ka? Walang sumagot. Pero ramdam ko na lang na unti-unting dumidikit sa likod ko ang malamig na katawan hanggang sa mismong tenga ko. Doon ko narinig ang bulong. Salamat sa pagpapasakay, pero hindi mo na ako maiuuwi. Napatingin ako sa side mirror. Walang tao. Pero yung bigat sa likod ko, nandoon pa rin. Hindi ko alam kung paano. Pero nagising na lang ako sa pagkakakaba ng makita ko na lang ang sarili ko sa tapat ng bahay namin. Nakatigil ang motor, patay ang makina, at wala na ang helmet ko. Hindi ko maalala kung paano ako nakarating doon. Pero ang importante, nakauwi ako ng ligtas. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po.
Mahilig kami ng tropa ko sa night ride. Minsan kahit walang plano, bigla na lang mag-uusap sa GC. Tara, kape sa kabilang bayan. At gaya ng inaasahan, game agad kami. Ako nga pala si Yuri. Gabi yun, bandang 10:00. 4 kaming nakamotor. Ako, si Dan, si Arman at si Lester. Malamig ang hangin at maganda ang kalsada. Walang traffic, tuloy-tuloy lang. Habang nasa highway kami, napansin ko na parang may sumasabay sa amin sa bandang likuran. Nakaitim na helmet. Itim din ng jacket at medyo luma na ang motor na kulay pula. Wala sa amin ang may ganong motor, pero inisip ko na baka sabay lang kami ng ruta ng ibang driver. Nang pumasok kami sa zigzag road, sumusunod pa rin siya sa amin. Walang ka-flasher-flasher, walang kahit anong ilaw maliban sa headlight na medyo mahina. Napansin ko rin kahit bumibilis kami, dikit na dikit pa rin siya. Pero hindi man lang sumusubok mag-overtake. Pagdating sa isang maluwag na parte ng kalsada, nag-decide si Dan na bumagal para hintayin kaming lahat. Nang magtabi-tabi kami, napatingin kami sa rider na nasa hulihan. Dito ko napansin, wala siyang side mirror at parang wala rin siyang plate number. "Uy, kilala niyo yan?" tanong ni Lester. Umiling kami lahat. Nagsabay-sabay kaming lumingon para titigan. Doon namin nakita, wala siyang mukha sa loob ng helmet. Hindi malabo. Literal na walang muka. Itim lang na parang walang laman ang helmet niya. Sabay-sabay kaming kumaripas ng takbo. Kahit anong bilis namin, ramdam ko na nasa likod pa rin namin siya. Sumusunod ng tahimik. Hanggang sa lumapit kami sa may boundary ng bayan. Biglang nawala ang ilaw niya. Wala ring tunog ng makina. Pero parang hindi talaga totoo na may sumunod sa amin. Pagdating namin sa karinderya para magpahinga, walang nagsalita sa amin. Si Arman lang ang bumulong. Hindi ako sigurado pero sabi ng tatay ko, dati raw may nadisgrasya sa sigsag na to. Rider na hanggang ngayon, naghahanap pa rin ng kasabay. Nakauwi naman kami na ligtas pagkatapos ng gabing yun. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang karanasan namin yun. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Hindi namin plano ni Shai na mag-long ride dong gabing yon. Pero dahil pareho kaming walang pasok kinabukasan, napagdesisyon na naming magpunta sa bundok sa kabilang bayan para magkape. Sabi ko, mabilis lang to. Mga 30 minuto lang ang biyahe paakyat. Tapos bababa rin kami agad. Pasado 9:00 nang umalis kami. Sa simula, masaya pa ang biyahe. Tahimik ang kalsada, malamig ang hangin. At iyakap niya ako mula sa likod habang umaandar kami sa gitna ng kadiliman. Ang gulong ng motor, ramdam ko sa bawat lubak at bato sa kalsada. Ang makina, tuloy-tuloy lang ang ugong. Parang steady na himig sa tenga ko. Pero pagkalampas namin sa isang lumang waiting shed na nakatayo sa gilid ng kalsada, may naamoy akong kakaiba. Parang dugo na hinalo sa nabubulok na karne. Bumigat din bigla ang hangin at napansin kong humigpit ang kapit ni Shai sa bewang ko. "Alan, may naririnig ka ba?" Mahina niyang bulong. Pinakinggan ko. Sa una, ugong lang ng makina at tunog ng hangin. Pero maya-maya, may sumingit na mabigat na yabag. Mabilis at parang sumusunod sa takbo namin mula sa gilid ng kalsada. Daan-daan kong binilisan ang motor, pero mas bumibilis din ang yabag. Hanggang sa parang naririnig ko na lang itong humahabol sa mismong likuran namin. Tumigil ang paghinga ko nang lingunin ko saglit. May malaking nilalang sa dilim. Pulang-pula ang mata. Mahaba ang dila na parang ahas na kumakampay sa ere.
at matutulis na kuko na kumikislap sa liwanag ng buwan. Nakangisi na parang sabik na sabik sa sariwang laman. Aswang! Halos pasigaw kong sabi, sabay piga sa throttle. Nanginginig ang boses ni Shai habang sumisigaw. Bilisan mo! Pero habang bumibilis kami, tumatalon-talon ito sa tabi namin. Minsang sumasampa sa gilid ng kalsada para habulin kami. Pagdating namin sa isang kurbada, bigla itong tumalon sa mismong kalsada, ilang metro lang mula sa unahan namin. Kita ko ang buong katawan niya. Payat pero puro litid at ugat. Balat na kulay abo at ang amoy niya parang galing sa libingan. Napahinto ako ng bahagya, pero alam kong pag tumigil kami, tapos na kami. Sinagad ko ang motor sa mismong gilid ng bangin para makalusot. Ramdam ko ang manipis na espasyong pinagdadaanan namin. Isang maling liko lang, tapos na kami. Habang umaandar kami, naramdaman ko ang malamig na hangin sa kanan ko. Nandun na siya, kalebel na ng motor, nakanganga at kita ang matalim ng ngipin. Maya-maya, may matulis na bagay na dumapo sa balikat ko. Kuko niya, tumutusok sa balat ko at sinusubukang hilain ako pababa. Napasigaw si Shay na halos paus na paus na. Bilisan mo, Alan! Piniga ko ang throttle ng sagad. Ang makina parang sumasabog sa bilis. At ang gulong ay dumudula sa gilid ng kalsada, halong takot at desperasyon. Sa unahan, sumilip ang malabong liwanag ng poste, checkpoint ng barangay. Paglapit namin, bigla na lang nawala ang tunog ng yabag at mabigat na presensya sa likod. Pagdaan namin sa ilalim ng poste, para bang nawala lahat ng kabigatan sa hangin. Hindi na kami tumigil sa checkpoint, diretso kaming bumaba. Walang salita, hanggang sa mismong bayan na. Pagdating sa bahay, saka ko lang naramdaman ang hapdi sa balikat ko. 3 mahabang galos, sariwa at may bahid ng dugo. At mula noon, hindi na namin muling tinangka ni Shai na umakyat sa bundok kapag gabi. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ang saya ng ride namin noon. 6 kami sa grupo. Lahat naka-full gear, sabay-sabay bumabagta sa mahabang provincial highway. Planado na namin mag-overnight sa isang resort sa kabilang probinsya, tapos balik kinabukasan. Ako nga pala si Paul. Madalas akong sumasama sa rides. Pero ngayon lang ako nakasama sa isang long ride na ganito kalayo. Tuloy-tuloy lang kami. Minsan humihinto para magpahinga. Pero habang tumatagal, napansin kong lumalayo ako sa grupo. Hindi naman ako mabagal, pero parang ang bilis nilang nawala sa paningin ko. Tinodo ko na ang silinyador para makahabol. Pero sa halip na makita ko sila, napansin ko na nag-iiba ang paligid. Kanina puro puno at bukid lang ang nadadaanan ko. Pero ngayon, biglang gumanda ang kalsada. May mga poste ng ilaw na hindi ko maalala kanina. Tapos may mga gusalik bago at makukulay na parang nasa syudad ako. Walang traffic, walang tao, pero ang linis ng daan. Hindi ako huminto agad kasi akala ko baka dumaan lang sila rito. Pero habang tumatagal, ramdam ko nakakaiba ang katahimikan. Walang tunog ng ibang sasakyan, walang aso, walang kahit anong normal na maririnig mo sa gabi. Hanggang sa may nakita akong babae sa gilid ng kalsada. Nakagown siya na kumikislap sa ilalim ng ilaw. Mahaba ang buhok at nakangiti sa akin. Kumaway siya na parang inaanyayahan ako. Ewan ko kung bakit pero bumagal ako. Doon ko lang napansin na wala na akong nararamdaman sa hangin. Parang nakastop ang mundo, maliban sa akin at sa babaeng yun. Bigla siyang lumapit pero sa isang kisap mata, nasa tapat na siya ng motor ko. Malapit na malapit. Ngumiti ulit siya at bulong niya sa tenga ko. Malayo ka pa sa amin, pero
pwede ka nang manatili dito. Napaatras ako at pinaharurot ko ang motor ko pabalik kahit hindi ko na alam kung saan ang labas. Habang bumibilis ako, nagiging malabo ang mga ilaw at unti-unti na namang nagiging madilim ang paligid. Hanggang sa nasa gilid na ulit ako ng kalsada, pawis na pawis at naroon na ang mga kasama ko. Nagtaka sila kasi saglit lang daw akong nawala sa paningin nila pero para sa akin, mahigit kalahating oras akong natrap sa isang syudad na hindi dapat makita ng tao. Sabi ng isa naming kasama, baka raw napunta ako sa Biringan. Hanggang ngayon, naiisip ko pa rin kung hindi ako umalis agad, baka hindi na ako nakabalik. Pero sa awa ng Diyos, nakauwi naman kami ng ligtas lahat. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po.